Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So ngayong araw, usapang politika ng bansa na naman tayo, ano? So ang video to is mula sa yung araw. So meron itong pamagat na akala niya ay kakampi niya ang Senado. Pero Senado, sinampulan na si VP Sara. So yan yung panonoorin natin ngayon par. So alam naman natin na yung impeachment nga ni VP Sara is binalik sa House, pero tingnan natin to para kasi yan nga marami din namang nag-aakala talaga na some kind hindi natutuloy or whatsoever. So bago natin simulan sa yung araw, suportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, akala niya ay kakampi niya ang Senado, pero Senado sinampulan na si VP Sara. So sa yung araw, Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe. Start. VP Sara, finish na, hindi makakatakas sa impeachment. VP Sara, may sumunod na. VP Sara, sinampulan na ng Senado at hindi makatakas kahit lumipad pa. Actually ngayon ko lang ito nalaman na lumipad pala itong taong to. Kaya pala tinawag siya ng mga alipores niya or ng mga supporter niya na agila. Kasi lumilipad pala talaga. Kahit hindi tuloy ang pagbasa ng Articles of Impeachment, inisyohan pa rin ang writ of summons. Si Presiding Officer Senate President Chis Escudero, si Vice President Sara Duterte. Akala mo ba ligtas ka na pag nasa ibang bansa ka? Akala mo ba hindi ka aabutin ng batas kapag nasa Kuala Lumpur ka? Habang ang lahat ay abala. Grabe, pumunta pa talaga ng Kuala Lumpur. I think yung Kuala Lumpur is sa Malaysia. Correct me if I'm wrong. Pero isang lihim ang pilit nililihim at ang katotohanan dahan-dahang lumalabas. Hintayin mo lang kasi habang pinapanood mo ito, unti-unti kang nahuhulog sa isang istoryang hindi mo akalaing totoo. Hindi pala tapos. Wala sa bansa si VP Sara Duterte, nasa Malaysia, kasama ang pamilya, personal daw. Pero ilang araw bago ang impeachment proceedings, kumbaga sa teleserye, sakto ang eksena. Ilang araw bago ang impeachment proceedings. So pumunta siya ng ibang bansa bago yung impeachment niya. Like yun, para if ever matuloy yung impeachment, wala siya. Or kapag yun, parang tinitiktikan niya muna kung tagilid ba siya. Diba? Para hindi na lang siya umuwi if ever. Tatabi siya kay Harry Roque. Tapos ngayon hihingi pa sila ng interim release. Parang ganito pala talaga yung mga diskarte nila. Actually yung kay FPRD nga, diba? Nung pumunta siya ng China ba yun? Diba? Ng Hong Kong ba yun? Correct me if I'm wrong. Nung bago siya dalahin sa Hague ba? Na parang, diba, chinismis yun dati na parang, lumipad na si Duterte kasi nabalitaan niya na meron na siyang warrant. Diba? So something like that. So parang nag-a-attempt na tumakas or whatsoever. Diba? Tapos ngayon hihingi sila ng interim release. I think napakalaking pagkakamali talaga yan sa ICC if ever na ibigay nila Sakto ang exit. Therefore, hindi nagdalawang isip ang kamera. Kumpiyansa silang tuloy ang kaso. Wala raw pipigil. Wala daw hadlang ang biyahe. Kahit na tila napakaraming nangyari kahapon sa ilang oras na debate ng mga senador patungkol sa Masasabi ko lang dito sa bardagola ni Villanueva at Robin Padilla. OA. Sobrang OA Wala namang pumipigil sa kanila. Dapat nagsuntukan na lang talaga sila. Joke lang. Impeachment ni VP Sara. Pero sa parang mga bata ba na pigilan mo ko. Di ba? Hindi na lang bumanat agad Summon serve kahit wala sa bayan. Si VP Sara. Hunyo din ang Senado na ngayon ay impeachment court na ay opisyal na naglabas ng writ of summons laban kay VP Sara. Pero anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, sa loob ng 10 araw, kailangang sagutin ni VP Sara ang lahat ng paratang. Hindi pwedeng i-delay, hindi pwedeng iwasan. Therefore, may kasunod.
dahil pagkatapos niyang sumagot, may 5 araw ang prosecutors para gumanti sa legal na paraan. At baka kapag isoma na yan, hindi na yan magpakita talaga. Baka mangingibang bansa na yan. Diba? Magsasama na sila ni Roque. Dito natin makikita, Senado walang balak umatras. Ayon kay Senate President Chis Escudero, ang botong 80 na senador para ibalik ang articles of impeachment sa Kamara ay hindi pagbasura sa kaso. Pero ang mas mahalagang punto, wala raw plano ang Senado na ibasura ang reklamo. Tatandaan namin yan, ha? Kasi baka sa susunod na araw malaman na lang namin hindi na mababalik yung impeachment sa Senado. 'Di ba? Kapag kayan talaga nangyari, di talaga namin kayo titigilan. 'Di ba? Lakas ng loob nyo sabihin na hindi yan pag-dismiss. Paano kung pag-dismiss yan? 'Di ba? Paano kung yung delaying tactics nyo is part of the plan? 'Di ba? Kapag kayan talaga, rin sinasadyang labagin ang konstitusyon. Therefore, malinaw ang direksyon. Trial pa rin ang patutunguhan. Hindi ito eksena ng delay. Ito ay eksena ng hustisya. sana nga. Yan, no? Bakit nga 600 million? Kalahating billion? Mahigit? ba may impeach si VP Sara? Simple lang, dahil sa pera. May aligasyon na 612.5 million confidential funds at Grabe. intelligent funds ang hindi may paliwanag kung saan napunta. 500 million piso mula sa Office of the President at 112.5 million piso mula sa DepEd. Pero hindi Grabe. lang pera ang usapan, kasi may mga aligasyon din ng planong pagpatay kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady at Speaker. Yan. Din ang panunuhol at Di kasi nag-iisip eh. Tapos yung siya pa yung mayor sa Davao. My God. hindi may paliwanag na yaman. Idagdag mo pa dito ang EJK connection noong panahon ng kanyang ama. Therefore, kung totoo man ang mga ito, hindi lang ito impeachment. Ito ay malaking kwento ng pananagutan. At ang hustisya Kaya siguro ayaw nila na pasimulan yung impeachment na yan. ay nasa trial court. Sa ilalim ng 1987 Constitution, 16 na senador ang kailangan para hatulan siya. Pero hindi ito basta-basta. Lahat ng senador ay manunumpa bilang hukom. Therefore, ang magiging laban ay hindi na nasa media, hindi sa opinyon ng publiko, kundi sa mismong korte ng Senado. Malay siya, pero hindi maluloko ang hustisya. Walang sinabi ang over Malaysia. Tama naman. kung kailan eksaktong umalis si VP Sara. Ang malinaw lang, aalis siya bago magsimula ang trial. Magipagkita raw siya sa mga OFWs. Yan na. Reasoning na naman. Diba? Ginawa na yan ng tatay niya eh. So, ang gusto niya rin siguro, kapag bumalik na siya dito sa Pilipinas, susunduin siya sa airport. Makikilahok sa selebrasyon, pero habang sila'y kumakain ng nasi lemak, ang Pilipinas ay abala sa paghahain ng hustisya. Therefore, kahit saan ka pa magpunta, ang batas marunong magpadala ng sulat, at ang sulat na to hindi invitation kundi summons. Bumalik man sa Malaysia si VP Sara na may souvenirs o may tan lines, ang kaso ay hindi mabubura. Pero kung pipiliing manahimik, ang tanong ay, iyan ba ay taktika? O tila pag-amin? Taktika yan or uubusin yung oras, panahon. Yan yung tactic naman talaga nila eh. Tapos kapag tatawid ng 20th Congress yan, wala na. Yung question na naman nila, bakit pa itutuloy ng 20th to? Diba dapat yung ng 19th, ite-terminate na yan. Gaganyan na naman yung banat nila. Abangan, dahil ang susunod na kabanata ng kasaysayan ay sinusulat na. At kung ikaw ay nakarating sa punto ito, tatanungin kita kaibigan, pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? Pabor? Have mercy, O God. Well, ako ngayon ko lang sasabihin to, hindi ako pabor sa impeachment ni VP Sara. Pabor ako na mabigyan ng hustisya or makita yung mga ebidensya. 'Di ba?
Kasi kung mahina naman yung ebidensya, kasi lilitisin pa nga, di ba? Kung mahina yung ebidensya, tapos hindi siya ma-impeach, wala tayong magagawa doon. Di ba? Pero kung malakas yung ebidensya, yun, ang sarap nun. At purihin ang ating Panginoon Diyos. 1:14 verse 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, So, yun, hanggang dito na lang. Ay, hindi, bro. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa gitna ng kontrobersi, Yun yung banat ni Kibuloy, ha. Di daw tayo makakapunta sa langit kapag hindi mo na tayo dumaan sa kanya. So, paano tayo makakadaan kay Kibuloy ngayon kung nasa kulungan siya? So, hindi na tayo makakapunta ng langit. Hindi tayo makakapasok sa kulungan, eh. Paano na yun? politika at pagkakaila, ang ating Panginoong Hesus pa rin ang sentro ng katotohanan, kaibigan. Maaring subukang takasan ng tao ang hustisya ng lipunan. Maaring gamitin ang kapangyarihan, posisyon at koneksyon para makaiwas sa pananagutan. Pero sa harap ng ating Panginoong Kristo, walang makapagtatago. Ang ating Panginoong Hesus ang daan, hindi ang impluensya. Ang ating Panginoong Hesus Nananawagan pa naman sila ng God. May pa-prayer rally pa sila, pero puro banat naman yung mga ginagawa. ang katotohanan, hindi ang press release. Ang ating Panginoon Hesus ang buhay, hindi ang pansamantalang pwesto. Therefore, tayo man ay nanonood lamang sa pangyayaring ito, huwag tayong mawala sa sentro. Hindi lang natin dapat hanapin ang hustisya sa Senado, kundi ang hustisya ng ating Panginoon Kristo, ang hustisyang tunay, makatarungan at walang kinikilingan. Manalangin tayo, hindi lang para sa hatol ng korte, kundi para sa pagbabalik loob ng puso ng lahat ng makasalanang tao. Tama. Nakatulad natin. Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi mula sa resolusyon, kundi sa pagsuko sa ating Panginoon Hesus. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. So, yun lang naman mga kanoises. So, hanggang dito na lang muna. So, again, ang video yun is mula sa iyong araw. Supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipino IC. So, courtesy din kay sa iyong araw, original video link the description box below. So, kita nyo naman yun, par. Grabe, lumipad pa lang pa Kuala Lumpur yung mahal na BP natin, So, bakit kaya siya lumipad ng Kuala Lumpur? Diba? Ano yan, parang balita lang siya kung mahina ba or malakas yung ebidensya. Yung sinasabi ko sa inyo kapag magigipit talaga yan si BP Sara, I think hindi yan naharap diba? Magtatago yan. Gaya ng mga nasa kampo nila, Kaya nga yung interest relim na yan ni FPRD, medyo medyo tagilid yan Diba? Baka kapag pinalayan nila yan, wala, magtatago na yan. Harry Roque nga, nasa ibang bansa nga Gawain nga nila yan Hindi nila pwedeng itanggi yan Na yun, si FPRD, if ever mayroon na siyang interim release, i-stipot lang siya. Hihintayin niya lang na kung kailan yung paglilides. Malabo yan, par. Tatago yan. From the mouth of FPRD pa mismo nang galing, diba? Na hindi niya gusto sa ICC. Gusto niya dito sa Pilipinas siya litisin. So, ano ba yung purpose ng interim release na yan? Diba? So, yun nga, sana maging maingat yung ICC dyan at hindi sila magpautuan or hindi sila mautakan ng mga judges. Kasi hindi din naman natin alam ang mga attorney ni FPRD. Kasi yun nga, hindi naman natin alam kung ano yung gagamiting tactic talaga ng mga abogado ni FPRD. Pero yun nga, sana hindi sila magtagumpay. Para din naman hindi na sila magsimula sa wala ulit. Kasi kapag kayan talaga sisimulan nila yan, baka yan yung pinakamalaking pagkakamali nila. So, kita nyo na naman din, di ba, si BP Sara. Abot naman doon sa sinabi ni Escudero na hindi daw yan dismissal. So, sana nga, di ba? Ipagdasal lang din natin na hindi talaga siya dismissal. Kasi kapag kayan talaga biglang babanat na, oy, bakit hindi namin tatanggapin, something like that, wala na talaga. Di ba? Wala na talaga yan. Nakakatawa pa dyan since binalik nila sa Senado, ay sa Kongreso. Tapos, kapag magpapalit na yung mga bagong elect na senador, yung 12, tapos,
pag ipapasa na ng kamera sa kanila, babanat sila ng ba't namin tatanggapin yan? Di naman namin naubutan yan Unfinished naman yan sa 19th Congress So bakit kami yung magtutuloy niyan kapag ganyan talaga yung mga banatan nila? Ewan ko na lang talaga. Si SP Cheese talaga yung babakbakan ng taong bayan dyan. 'Di ba? Or yung mga senador na mga Duterte. Sila lahat. So anyways, hanggang dito na lang muna. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Filipino IC, sa iyong araw, like, comment, or subscribe. Filipino IC is out.